Magandang umaga po. Content, magandang umaga. Hindi Jay Chacha. Pasensya na, medyo pause ng konti. Opo. Go ahead, sir. Go ahead. No problem. Yes po. Tito Sen, unahin po muna natin yung nangyaring sunog dyan po sa Senado. Sa third floor po ito. Sa ngayon po ba, meron ng findings kung ano talaga yung naging cause ng sunog? At sinabi nyo naman po sa mga naunang interview na walang dokumento na kailangan sa Senate Blue Ribbon Committee ang, kumbagay, natupok nitong apoy na iyan. Ano po bang meron doon sa third floor? At ano nga yung cause ng sunog? Doon una sa third floor, yun yung legislative draft draft ng mga bills. So hindi masyadong critical yun eh. Yun yung mga pagka may nagsasubmit ng mga senador na mga bill, doon piniprepare. Mm-hmm. Doon inaayos at prepare bago i-file. Pag-filing doon. Opo. Usually, doon yung kung tawagin nga nila legislative billing service eh. Mm-mm. Pero ito yung ang initial report, yung kwarto lang mismo ang nasunog, kaya lang medyo malaki-laki ng konti. Okay. Sa third floor. At yung opisina na yon nasa ibabaw ng session hall. Kaya nung bombahin ng mga bombero, siyempre alam mo naman ng mga bombero, pag binombayan, todo, tubig yan. Mm-mm. Nako, talagang umabot doon sa buong kisame ng second floor. Mm. At inabot ng mga carpet sa baba, inabot yung buong session. So, yun ang, anyway, yung kanilang initial report ng Fire Arson Investigation Division ng Bureau of Fire. Ang sabi, as of last night, collected nila yung ebidensya, submitted sa library for forensic analysis. Mm-hmm. Yung initial considerations as to potential ignition sources, sabi nga nila, yung daw electrical connections, energized electrical connections, at saka yung mga electrical appliances within the area origin eh. Mm-mm. Siguro nag-init o naiwan, mga nakabukas, mga gano'n eh. Oo. Anyway, this sabi nila, it remains to be confirmed nung kanilang electrical and forensic analysis sa laboratorio. Mm-mm. Pero, yun nga po kaya lang na-timing pa dito sa budget deliberations po ng Senado, no? So, paano po naapektuhan yung schedule ng Senate dito po sa pagpasa para sa 2026 budget natin? Kasi from Senator Win Gatchalian's interview kahapon, ang sinasabi niya, ngayon daw po, meron daw po kayong sesyon kahit na Pasay Day. Ayaw. Kasi supposed to be sorry sige lang po, supposed SP. to be Monday, kahapon yung first day ng period of amendment, individual, institutional amendments. So kung hindi, excuse me, sandali lang. Sige lang po. Bigyan muna natin ng oras si Tito Sen para makainom po muna ng tubig. Tubig muna. Sige, balikan natin maya-mayang kaunti. Nagpapasalamat na pumayag pa ho sa panayam na ito kahit na po masama na yung ang boses po pakiramdam, ng ating Senate President. Oo, sige. Balikan po natin siya maya-mayang kaunti, mga kapatid. Tungkol nga po dito sa, kasi ngayon timing ng sunog, na timing dito sa budget deliberations nila. So, paano gagawin po ngayon itong Senado, lalo na dun sa pagpasa ng 2026 And budget natin? they might perhaps look for another place venue. To conduct the hearings. Kasi period of amendments. So, ang kagandahan din dito nga, on record na yung amendment in public na meron kang gustong baguhin sa budget, para saan yung purpose at ang rekomendasyon nga dito, magsabi ka kung saan kukunin yung pera, at ano naman ang gagawin mo doon sa perang kukunin mo, doon sa pagkukunan mo. Yeah. Yan ang unang balita. Okay, Tito Sen? Yeah, okay. Yan, Okay. better sorry. na. Okay, Kasi nga, mabuti na lang, natapos na namin yung aming period of interpellation ng lahat ng departamento, kaya lahat submitted na for approval. So, supposed to be Monday was the day na umpisahan ng period of amendments. At hopefully, tapusin ng isa o 2 araw lang yan. So, ini-expect namin talaga na baka by Wednesday tapos. Hindi naman namin akalain na yung Monday may mangyayaring ganon at saka holiday and Tuesday. So, talagang Wednesday yung iniisip namin na pwedeng matapos lahat yan.
Kaya lang, itong nangyari, inisip namin una lumipat. Baka pwede gawin sa PICC, kahapon sana or today sa PICC na makakakuha ng plenary hall doon. At ang problema, nung nakita ko yan, baka hindi namin ma-set up ang wiring ng maayos, hindi ma-set up yung live streaming. Yun ang pinakabuisit sa lahat. Sabi ko, pagka ginawa natin yan na wala yung live streaming, sasabihin ng tao dyan, may tinatago tayo. Sabi ko, hindi pwede. Kailangan ayusin ninyong pilit yan. Sabi ko, at kung hindi matatapos, yung mga committee halls, committee rooms ng Senate, i-convert namin yung 3 na pwede na masama-sama yun yung 3 merong mga division lang yun pwedeng doon ililipat para sigurado pa rin ang live streaming, sigurado pa rin ang mga wiring at saka yung mga recording ng mga nangyayari. Kompleto equipment kasi sa Senate. Yung mga wiring medyo nabasa pero mukhang as of yesterday nung ini-inspect ko mukhang okay na. Matatapos yata by this noon. Hopefully. So, 1:00 kami mag-uumpisa ngayong tanghali. Oo. So, ibig niyo pong sabihin, yun pong paglilipatan ninyo na sinasabi ninyo na doon na lang din sa Senado, possibly pong ngayong araw na ito, mamaya na, pwede nyo na magamit? Ganun po Posible. kabilis? Posible. Pero posible din baka yung session hall na rin ang gamitin. Okay. So, realistic po ba yung sinasabi na December 29, masasign na po ng Pangulo at hindi tayo magkakaroon ng reenacted budget kung sakali? Kaya po ba nitong schedule? Kasi may holiday sa papasok Hindi, December 29, sobra-sobra yun. Sobra-sobra yun sa nakikita ko. Kasi sinasabi lang ni Sherwin na kinakabahan siya na ayaw niya ng reenacted budget pag may nagkagulo o baka yung naku, talaga hindi na ipapayagan magkaroon ng reenacted budget. Imagine the most corrupt budget of all 2025 tapos reenacted. Ako po na malala yun. Hindi namin papayagan mangyari yun. So sa amin by today kahit holiday pasok kami. Wednesday, tapusin dapat ang period of amendments, and then we approve it on second reading, hopefully tomorrow night, and then Thursday, Friday, Saturday, pwede kaming mag-meet ng Saturday, or at the worst is Monday, third reading. Monday, third reading. Pag nag-Monday, third reading kami, within 2 days, 3 days, siguro pwede na mag-BICAM. Pwede na mag-BICAM. Ngayon, ito maganda may sinasuggest ang Pangulo nung isang beses na mag-usap kami. Kung daw yung aming version, ng Senate version, ay katanggap-tanggap naman, maayos naman, ang suggestion niya, i-adapt ng House. Para wala ng BICAM. Wala nang usapan. Solve na kaagad. Kasi pinangako ko na sabi ko na hindi namin papayagan may mga kalokohan nito Yun po ang suggestion ng Pangulo pero hindi tayo sigurado sa magiging sagot po dyan ng Kamara. Pero Tito Sen, sinasabi nyo, sakto yung schedule kung kinakailangan mag-overtime or magtrabaho during holidays para talagang ma-sign ng December 29 or before that pa, gagawin nyo po yan. Ang mga kasama nyo po ba sa Senado, nakausap nyo na po tungkol dito sa trabahong ito na medyo talagang para sa budget, kailangan mag-overtime or magtrabaho ng holidays? Karamihan naman, wala naman umaangal. Meron kaming group chat ng grupo. Lahat naman nagsasabi na suporta sila. Walang, kahit sa grupo ng minority, walang nagsasabi na kontra sila or something like that. Maayos naman. Lahat naman sumasang-ayon doon sa mga suggestion ko na sinasabi ko sa grupo namin. Oo. Para lang po mas maintindihan din ng publiko kasi napag-uusapan natin yung ginagawa natin to kahit pa tight yung schedule para di tayo magkaroon ng reenacted budget. Ano po ba ang kahihinatnan or ano po ba ang magiging epekto nito sa ekonomiya, sa public services, sa aming lahat kung meron tayong reenacted budget? Kung tutuusin,
kung mahusay ang pagpapatakbo ng Pangulo, ng Executive Department, at hindi lang ng Pangulo, ng buong Executive Department, reenacted budget, pwedeng pakinabangan pa rin ng maayos. Kaya lang nga, yung reenacted budget natin, yung budget ng 2025, bloated eh. Bloated yung DPWH, may mga flood control, may mga kung ano-ano. Ang mangyayari doon, siguro pinaka-the worst doon, hindi gagalawin ng presidente yung part na yun. Tapos yung sa DPWH, hindi niya gagalawin. Ganun ang pinaka-mangyayari doon. But huwag natin hayaan umabot doon. Mahirap yun. Nangyari na nung araw yan, inang panahon ni Gloria Macapagal ang balita nga namin doon talagang may mga grupo na sinasadya daw talaga yun Pero sa akin, nung panahon ko nang ako'y Senate President noong 2018, kamuntik lang. Kasi pagdating ng January, end of January, pinirmahan ko na rin sapagkat usapan namin ni President Duterte noon, ibibito niya yung mga pinaglalagay ng House na ayoko. Kaya ayokong pirmahan. Binito naman yan lahat kaya ganun nangyari yun. So, umabot ng January, February. Ito hindi, pinapangako namin, talagang hindi namin hahayaan mangyari ito. Basta huwag lang magkakaroon ng unforeseen circumstances. Pero ako tingin ko, may mga 1-2 punto lang kami pagtatalunan ng House. Kung i-adapt nga nila yung version namin, di maganda. Kung hindi, yung mga pagtatalunan namin konti-konti lang doon sa mga tinatawag na unprogrammed or doon sa mga soft projects, yun lang. Soft projects? Ano po yun? Pinagtatalo ng soft projects? Ibig sabihin, yung mga medical assistance, yung MAIP, yung AIC, yung TUPAD, yung gano'n. Kasi nadagdagan po, no, Tito Sen? Nadagdagan Pero yung 4-piece, okay na dagdagan yun. Talagang legitimate yun at maayos kasi yun Tsaka may mga graduate ng mga pamilya doon Doon sa MAIP at saka AIC, yung tingin namin, okay lang yung dinagdag ng House, pero ilagay natin sa institusyon. Ilagay natin sa DOH, ilagay natin sa DSWD, ilagay natin sa DepEd, yung mga tumulong-tulong, mga ganon. So, nasa institusyon. At kung merong gustong magbigay sa mga distrito o sa mga probinsya, doon manggagaling. Magkano po ba ngayon ang maliwanag, may request, merong maliwanag para makikita ng taong bayan. Opo. Sa ngayon po ba magkano ang MAIF budget po natin? Naku, hindi ko sigurado yung last year, 32 billion yata, pero sa proposal po. Ang mabigat kasi, mga ganun din halos pero ang mabigat kasi last year, yung budget na yon naka-centralize sa speaker at saka yung pati AIX at yung ano pa yung mga soft na iba naka-centralize sa Senate President. Hindi maganda yun. Kaya nga pag upo ko as Senate President, ginawa ko dinisperse ko agad sa PAWE, sa SPAWE, sa Office of the Public Assistance Office. Hindi ko hinayang manghihingi sila sa Senate President, pangit Parang, ganun kasing gawa sa House dati. Tito Sen, yung sinasabi niyo po, 32 billion yung budget na parang centered lang sa leader ng House at sa leader ng Senado noon. Tama po ba? So yung 32 billion, parang yung majority noon, dun lang sa dalawang House leaders na punta. Yun po ba yung sinasabi niyo? Yung MAIP, parang sila ang sila nagdi-disperse. Sila nagsasabi kung maghihingi ka, kung ikaw ay congressman, maghihingi ka sa speaker. Parang soft pork nila. Parang ganun. Opo. Parang ganun. Matanong ko lang siya, para ho klaro, Tito Sen lang, klaruhin ko lang. Kasi itong healthcare professionals, naglabas nga po ng statement, no? Ang sabi nila dito, no, yung medical assistance for financially incapacitated patients o MAIF na ito, itinaas ng Kongreso from 24 billion to 49 billion pesos allocation for 2026 budget. Ano po ba ang talagang amount nito ngayon? So far, as Senate is concerned, magkano po ang MAIF na inyo pong aaprubahan? Ibabalik namin doon sa NEP
ipagpatawad nila. Pero yun ang usapan namin nila, Sherwin eh. Ang ipapasa namin, ibabalik namin sa NEP. Kung ano yung NEP provision. Ano yung National Expenditure Program na provision ng Pangulo. At yun ay dapat nasa Department of Health. Apo. Yan po ba, sir? Do you remember the figure? Hindi, parang 24 ang sabi nila. Parang 32 ang tanda ko eh. I'm not sure. Okay. Opo. Sige. So ito po ngayon, ha? Ito ang mga pwede niyo pagtalunan sa inyo pong counterpart in the Senate and in the House, no? Totoo. Yun ang pwede pagtalunan. Tsaka yung binawasan namin yung DPWH na budget ng mga 20 to 25%. Kasi yun ang sabi ni Vince. Opo. Sabi ni Vince, bago umupo na si Vince, tapos na yung house di ba? Remember? Opo. Sinabi niya sa amin na pwede po, sabi niya, 20 to 25% pwede i-cut natin to sa kabuuan ng mga projects ng DPWH. Kung minsan naman, yun yung pinopork, di ba? So baka yun isa sa mga pagtalunan namin. Pero meron kami magandang dahilan. Mamaya nga alam ko pupunta yung mga leaders ng mga liga, ng leaders ng mga mayor, mga governor, mga municipal mayors, city mayors, ganyan. Nagka-appeal sila. They sent a letter nag-a-appeal sila na sana daw yung mga ibang mga proyekto na nung mga nabaha, na lindol, giba-giba ang mga infrastructure nila. Sana daw, imbis na yung DPWH mapunta sa kung saan-saan, kung pwede raw malagay ang ibang mga mabigay sa kanila sa local government. Madiretso. Hindi na kailangan dumaan sa congressman. Tito Sen. Diba, dumiretso. So, malamang ganun ang gawin namin doon sa kinat namin. Opo. Oo. Tito Sen, kanina yung binabanggit nyo po, nasabi nga ng Pangulo na i-adapt na lang ng House ito pong gagawin po na budget ng Senado. Meron na po ba kayong unang usapan ni Congresswoman Swansing? Aligned po ba kayo dito rin sa magiging schedule ng Senado kung sakali? Or meron po ba siyang negatibong impresyon dun sa naging suggestion ng Pangulong Marcos? Hindi ko alam kung anong sabi ni Congresswoman dyan. Actually, to be accurate, si Secretary Ralph Recto ang yung Executive Secretary ang may suggestion yan. Sumang-ayon daw ang Pangulo. Na kung ayos naman, bakit? Di-adapt ng House yung version ng Senate. Ganun na sabi. Para mas maging mabilis, po? Hindi ko alam kung anong sabi ng House dito. Pero yung binabanggit niyo po kanina na mamaya magsisimula kayo, sa pagsisimula po ninyo ng budget deliberations, live streamed na po 'yon kahit tinamaan po yung ibang linya ng water leaks? Wala live stream yun. Hindi kami papayag. Facebook, YouTube, lahat yung live stream yun. At saka pinangako ko nga sa Executive Department. Sabi ko, hindi kami maliwanag ito, pati mga individual amendments namin. Ako, as a matter of fact, sabi ko nga sa kanila, I will lead by example. Isa lang ang individual amendment ko. Sabi ko, 6 million, yung bubong ng Laguna State University. Yun ang kaisa-isang individual amendment ko. Wala nga nagsalita pagkatapos ko. Oo, sige po. Tito Sen, yung tungkol po dito kay Senator Ronald Bato de la Rosa, hindi po ba wala naman talaga sa rules ng Senado, even ng Kamara, na pag parati po nag-a-absent ang inyong miyembro, madidisiplina po ito. Pero kasi nagagalit na po yung taong bayan na sumusweldo pero hindi pumapasok. Ano pong plano nyo dyan sa Senado? Ang pinakamagandang paraan dyan, para yung mga nagbabayad sa amin para kami magtrabaho, mga kababayan natin na nagpapasweldo sa atin, para hindi magalit at pakita may magagawa kami. Ang pinakamagandang paraan namin dyan na nakikita ko is may mag-file sa Committee on Ethics. Kasi kung wala yun, wala talaga sa rules ng Senado yun, na kapag hindi pumapasok,
Sa House yata meron eh. Hindi ko, I'm Wala not po. sure. Wala, Tito Sen. Wala din, ano? Wala rin po. Oo nga pala, galing ka doon eh. Wala din eh. Oo. Klarong-klaro po yan. Wala Ayun nga po. pala, no, dahil may mga congressman na hindi pumapasok. Wala Yes. ko. Opo. Meron pong kahit na minsan din nagpakita doon. Kumukubra lang po ng sweldo tsaka allowance, no? Oo Pero nga, oo. yes. Siguro pinakamaganda sa amin, may mag-file sa Committee on Ethics. Okay. Opo. Para ika nga masulit naman. Ano? Sapagkat, kasi pagpatawad nyo, pero nung panahon kasi na nakakulong si Laila, hindi ko inaalisan ng budget yung opisina niya. Dahil nagtatrabaho pa rin naman yung empleyado niya at saka yung mga nagpa-file pa rin siya ng bill eh. Ganun din si Sunny Trillanes eh. Kahit na nung nakakulong eh. Opo. So, Sige, go so ahead, hanggang ngayon, Tito Sen, wala pa rin po kayong nadidinig mula kay Senator Bato kasi ang sabi niyo noong nakaraan, hindi rin po nagpaalam sa inyo na hindi napapasok eh. Hindi pa eh. Hindi ko siya nakakausap. Wala rin pasabi sa akin. Walang text sa group chat namin. Hindi siya nagsasalita. Siya lang ang hindi nagre-reply doon sa group chat na nakita ko. Oo. Pero napag-uusapan niyo po ba sa group chat? Kasi sabi niyo dapat merong mag-file sa Ethics Committee no tungkol dito sa sitwasyon ni Senator Bato. Meron po kaya? Sino magpa-file po niyan? Bakit hindi ikaw mag-file? No, yun lang. Hindi, Oo. pwede citizen eh. Oo, pwede. Pwede kahit sino, no? Oo, Kahit hindi kahit miyembro sino. ng Senado. Ibig sabihin, kasi Sige. siyempre, Oo. hindi mo maasahan yung minority na mag-file. Correct. Opo, Oo. opo. Diba? Sa amin naman, medyo Pero last na lang. pinag-iisip. Kaya biro lang yun, na ikaw. Ibig sabihin, baka may mga kababayan tayo gusto din mag-file sila. Pero pwede ba kung wala ngayon dito sa rules ng Senado na gumawa ng stricter rules ang Senate tungkol dito sa pala-absent na mga kasama nyo po sa Senado? Halimbawa, salary deduction o di kaya naman po suspension. Pwede po ba yon? Pwede yun. Ang problema doon, kung tatatawa si Kung Te dito. Pwede yun. Bakit hindi? Ang tanong doon, papasaba. Yun ang mahirap. Oo. Alam mo, siya kasi ganito tanongin mo si Tito Sen. Ang mga senador ba may boss? Technically, hindi yung taong bayan kasi yung katwiran, di ba? Wala. Wala, di ba? Wala. Okay, tama. Hindi nila boss ang SP, di ba? Hindi boss ang speaker, di ba? Hindi. Ano yun? Karango nila yun. Yeah. You are your own boss, kumbaga. Correct. Oo. Yes. 24 Republic ka eh. Opo. Malate ka o ma-absent ka, hindi ka makakatanggap ng memorandum. Oo. To explain, Tama. di ba? Opo, okay. Oo. Sige, so ang inyo pong suggestion sa sino man pong ang tingin po ay agrabyado o kaya po ay ang tingin po ay hindi nagagampanan ng isang mambabatas ang kanyang tungkulin, maaari maghain ng ethics complaint sa Ethics Committee ng both houses. Klaro po yan, Tito Sen. No? Correct. Pwede. Doon sa amin, pwede mag-file. Opo, pero nunca may moto proprio. Walang ganon. Pwede. Bakit hindi? Bakit nga ba? Kung tutuuson, may moto proprio o isa sa amin, nagpapile. Pwede rin. Kung tutuusin, medyo lang yun. Ako as the Senate President, as leader, medyo hindi magandang tignan na ako mismo mag-file. Opo. Sige po. Okay. At yung nga po, kami po yung tumatawag din po kay Senator Bato para nga siya makapanayam at makuha po ang kanyang panig dito po sa mga isyong ito. Tito Sen, si Senator Jinggoy Huba humingi sa inyo po ng permiso po to travel abroad. Mayroon dumating sa akin na sulat, I think, pero hindi ko na na-actionan kasi hindi yata siya pinayagan eh. Ng Sandigan Bayan? Ha? Ng Sandigan Bayan? Oo, hindi siya pinayagan eh. Opo, kasi sa akin kasi, kung personal ang lakad niya, hindi siya kailangan magpaalam sa Senate President eh. Kahit sinong mga senador. Pero oras na official ang lakad, yun ang pinapayagan, yun ang kailangan ng authority ng Senate President. Opo. Kung gagamit siya ng kanyang diplomatic passport. Yun nga, dadamit siya ng diplomatic passport, therefore official yung business niya, therefore Senate President kailangan payagan siya. Opo. So, pag yung regular passport niya at saka personal na lakad niya, gusto na niya magbakasyon sa kung saan lupalop
hindi niya kailangan magpaalam. Okay, sige po. So, meron pong report na amin pong napakinggan na meron daw pong rekomendasyon na kaso na isasampa sa isang dating senador at nakaupong senador. Muli po, ano ba ang panuntunan ninyo dyan kung sakasakali pong maglabas ng arrest warrant ang hukuman laban sa isang nakaupong senador? Ang pinaka the worst situation is hindi kami papayag ng isang senador ay habang nagsesesyon ay aarestuhin. Yun ang pinaka-tradisyon dun eh. Pero outside of that, wala tayong magagawa. Like for example, yung panahon ni Sani Trillanes, di siya lumalabas ng Senate, nandun siya. Pero nung nakaraman niyang may warrant at dumating sila, matanda ako sino general yung dumating doon eh. Tapos sinakita sa akin yung warrant. Sabi ko, pakita niyo kay Sani. Nakita, sumama naman si Senator Trillanes. Si Senator De Lima, ganun din, hindi siya, nasa Senate siya sana, kung nagkakabali, 1 or 2 days lang naman. Pero she wanted to go home, sabi niya, dahil may mga gamit, mga damit, mga ganun siya. So, sumama siya nung inaaresto siya. Opo. Ano lang yun, tradition lang yung sinasabi. Kasi nangyari remember, nung panahon ng 8th Congress, inaaresto nila si Manong Johnny for rebellion complex with murder na charge. Si Senator Drilon, yung Secretary Drilon dumating doon sa Senate noong panahon na yun. Hindi pumayag si Senator Salonga dahil may session eh. May session eh. Yun namang sinasabing hindi pwedeng arestuhin ng isang legislator, sabi ng Constitution, kapag Congress is in session. Ang ibig sabihin nun, parang ngayon, in session kami, no? Ang krimen lang na hindi mo pwede siyang arestuhin is a crime punishable by 6 years and below. Pero more than that, hindi kami exempted doon. In other words, kung ang krimen slight physical injuries or let's say speeding, katulad ko, hindi mo ko pwedeng hulihin. Opo. Pero kapag po ang krimen is mga non-bailable or graft na more than 6 years po ang penalty, hindi po kasama yun. Hindi po kasama yun. Okay. Wag lang naman sa session hall. Opo, pero ang sinasabi bang when Congress is in session, it's that literally in session or kung meron pong kumbaga first regular session na mga petsa? Yun. Yung first regular session ng mga petsa. For example, ngayon, ano ba ngayon? First regular session of the 20th Congress ngayon. In session kami. Opo. Pagdating ng June something, mga June 5 ata o June 6, not in session na kami. June sinidi hanggang July. Hindi kami in session. Opo. Pero yung second regular session, yung kasunod nun, ganun na yun. Opo. Yun ang ibig sabihin nun, hindi literal na nagsesesyon kung hindi po kapag po merong regular session ang Kongreso. Correct. Po yung sinasabi ng saligang batas at 6 years lamang below na kaso ang iyong kinakaharap. Opo. Ibang Correct. kaso po yung plunder or graft na mas mataas pa po yung pagkakakulong na penalty. Okay. Opo, Senator SP, kailan po ang Blue Ribbon Committee hearing ulit kung meron man? Ay, pinag-uusapan ka namin yun baka oras na matapos yung budget, merong dalawang isyong kailangan talakayin doon sa Blue Ribbon eh. Ano nga ba yun? Si Erwin Tulfo yung nagsabi sa akin isang araw eh. Tapos si Senator Lacson din, meron pa siyang isang point na kahit na isa o dalawa lang daw doon sa mga doon sa mga imbitado dati sa Blue Ribbon na tungkol sa DPWH, isa o dalawang personalidad lang yung gusto niyang imbitahan. Si Senator Erwin naman, yung tungkol sa walang pinag-uusapang imbitasyon kay Tri-Give Olaybar? Kasi ito yung binabanggit ni Bernardo at dito po ang bayan ay nagmamasid kasi nga importante na mapakinggan ang kanyang panig dito. Nung una pong inimbitahan din si Mipot pero baka yun na sinasabi. Hindi ko masiguro okay. Opo. Hindi ko matandaan kung sino mga pangalan yung binanggit. Pero yung katulad nung kay Tri-Chief Olaybar na yan, pag hindi pa kinakasuhan yan, pwedeng maimbita yan.
Okay, opo. Sige, so meron pa pong proposal ng isa o dalawa pong hearing pa? Oo pero kasi yung isa tungkol pa rin sa DPWH yata. Pero gusto nilang unahin itong malaking kontrobersya to. Teka, ano ba ba? Opo, senior moment tayo, Tito Sen. Sige po. Senior moment Opo, ako. di bale. Teka. Opo. Ito pong inyong... NIA. NIA. Mas malala pa sa DPWH, maniwala kayo. Opo. Mas malala pa. Grabe to. Opo. Well, meron po diyang mga proyekto nga na inabandona na po at hindi na nga tinapos ng mga contractors nila. Anyway, grabe, sige po. Galit na galit si Erwin Tulfo dyan. Opo, sige po. Sir, ito pong Independent People's Commission bill po ninyo, ano po ang balita ninyo? As in, ayaw i-certify ng Presidente as urgent? Hindi, wala naman sinabing ayaw. Na-report na namin. On second reading na sa amin, dinisponsoran ko na eh. Okay, opo. Nag-sponsor na kami ni Senator Pangilinan dyan. Nasa floor na yan. Oras na matapos yung budget, yan na isa sa mga priorities namin. Opo. Pero sa House din naman meron eh. Pero ang Presidente, wala akong narinig na ayaw niya o sinasabi niya basta lately, ang napansin ko na ayaw niyang certify na third reading, lalo na dito sa budget. Dahil basahin yung mabuti, parang ganun eh. Hindi yung pagkatapos ng second reading, papatitirahin nyo ng third reading. Hindi nyo sigurado kung tama yung comma, yung semicolon at kung saan-saan. Opo. Sige hindi, po. parang ganun eh. Okay. Lalo na sa budget. Opo, sige po. Sige, so kami po ay makikipag sa inyo ulit. Balita po, Tito Sen, dito po sa mga pangyayari in the Senate. Particularly nga po, itong budget and of course, ito pong Blue Ribbon Committee hearing na amin pong binabantayan. Salamat po, Tito Sen. Sige, thank you very much. Sige. Joke lang yung ikaw mag-file, ha? Hindi, pinag-iisipan daw niya eh. Busy rin kami dito, Tito Sen eh. Pero baka may mauna na. Baka meron na pong mauna. Puntahan mo sa opisina ko, tapos ikaw, doon mo pirmahan yung, yung sige po. Pag-iisipan ko po yan, Tito Sen. Sige po. Salamat po. Thank you. Thank you. Salamat na marami. Thank you. Mabuhay kayo. Thank you. Opo. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!